Idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao para manumbalik ang kaayusan, partikular na sa Marawi City. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng idineklarang batas militar ni dating Pangulong Marcos noon kumpara sa batas militar na idineklara ni Pangulong Duterte ngayon? Alamin natin yan sa ulat ni Jervis Manahan. September 1972 nang unang ideklara ang martial law sa buong Pilipinas. Mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang humarap sa taong bayan noon para ideklara ang Proclamation 1081. Isinailalim sa martial law ang bansa noon para labanan ang lumalalang komunismo. 9 na taon ito tumagal at kasaysayan ang magpapatunay na nagkaroon ng mga pag-abuso dito. Isinara ang Kongreso at nawala ang kalayaan sa pamamahayag. Dahil suspendido ang writ of habeas corpus, nagkaroon din ng pagdakip ng walang warrant of arrest. Libo-libo ang na-torture, nawala o napatay. Nang mapatalsik si dating Pangulong Marcos, nagkaroon ng bagong konstitusyon. Sa 1987 Constitution, may mga safeguards na ang pagdedeklara ng martial law. Idedeklara lamang ito kung may invasion, rebellion at lawless violence. Dapat aprubahan ito ng Senado at ng mababang kapulungan at pwede din itong questionin sa Supreme Court. Two co-equal branches of government are still active. Okay? So even if the President deems that there should be martial law, whether it's in Mindanao or eventually if he would deem so the entire country, you have two other branches which can check that. Ngayong nasa ilalim ng martial law ang Mindanao, inaasahan na magkakaroon ng mas matinding presensya ang militar. Pero hindi naman sila magte-take over sa mga opisina ng pamahalaan. Mananatiling bukas ang mga ahensya ng gobyerno, maging ang mga korte. Ayon kay UP Political Science Professor Clarita Carlos, wala namang dapat ikatakot ang publiko. Ngayong nagdeklara na si Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Tama lang daw ito para maitigil na ang karahasan. I think it's good that this is a good move of the state, of the government. You have to deal with the criminal elements of this insurgency. So you cannot deal with the criminal elements by doing it slowly. Kailangan din daw tiyakin ang seguridad sa Mindanao para magpatuloy ang mga economic activities. Economic activity will happen if you don't have order on the ground. Order is a prerequisite for economic growth. Pero para naman kay Islamic Studies Professor Julkip Liwadi, hindi sapat ang martial law bilang solusyon sa insurgency o gulo sa ilang bahagi ng Mindanao. Dapat din daw magkaroon ng komprehensibong social reform agenda ang pamahalaan. Hindi din daw dapat malihis ang peace talks o usapang pangkapayapaan. Kung hindi umubra ang martial law ni Marcos at kailangan niyang tanggalin ito by 1981, anong meron sa Duterte's declarations of martial law that will make it effective? May mga pamamaraan na pwede mong ayusin ang problema without really resorting into a declarations of martial law. Ayon sa mga dalubhasa sa akademya, iba na ang panahon ngayon. Pero dapat pa rin tayong maging mapagmatyag para hindi muling magkaroon ng mga pag-abuso. Para sa PTV News, Jervis Manahan.